Pag sinabing good news, halimbawa, may good news na pinaghirapan natin. Halimbawa, estudyante ka, good news, makakagraduate na ako. May trabaho ka, pinaghirapan mo yun. Good news, nag-take ka ng board exam o anong exam sa gobyerno, pumasa ka, pinaghirapan mo yan. That is good news. Nag-asawa ka, 7 taon na kayo nagsasama, hindi nagkakaanak, nagpatisting si Mrs. ng kanyang pregnancy test. Positive, ay good news, magiging tatay na ako. That is good news, pinaghirapan mo din yan. Meron ding good news na hindi natin pinaghirapan. Halimbawa, good news, magkakaroon daw ng medical mission, magkakaroon ng dental mission sa ating barangay. Doon sa mga may masasakit na ngipin, yung good news sa kanila, yung dental. Yung mga may sakit, halimbawa, matagal na yung kanyang paa, may sugat, hindi na gumagaling dahil may medical mission, good news sa kanya dahil may papagamot niya. Ang bad news, mga kapatid, bilang tao, lahat tayo, sabi sa Roma 3:23 ay nagkasala. Dahil lahat tayo nagkasala, ang sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And therefore, we are all subject sa kamatayan. Bad news, di po ba? Pero ang pinaka-importante, mga kapatid, na dapat nating maalala, yung greatest good news na dapat nating maunawaan at maging inspirasyon sa atin ay mayroong ipinanganak na tagapagligtas. Sa fulfillment na ng plano ng Diyos, kung makikita natin, kung matalino sana yung Diablo, dapat hindi niya pinatay ang Panginoon. Kasi ang makakatalo sa kanya, pag pinatay niya ang Panginoon, doon mawawasak yung ulo niya na hindi kinabantayan, di ba? Kasi kung hindi namatay ang Panginoon, lahat ng nakasulat sa Biblia ay walang kabuluhan. Walang mangyayaring pagtubos, walang redemption. Kasi walang dugo na magiging dahilan para makita ng Ama na ito yung tumatakip sa kasalanan ng tao. Kaya lang, bubulit talaga si Satanas eh. Pero doon sa kanyang kabubuhan, naginamang tayo lahat. Kasi kung hindi namatay ang Panginoon sa krus, walang pagtutubos. At yung kamatayan na sinasabi sa Roma 3:23, lahat ay mararanasan ng tao. Ngunit dahil nga po sa John 3:16, nakita natin yung resulta ng kapangitan ng ginawa ng Diablo. Nagresulta sa napakagandang pag-asa natin. Kaya yung isang sitwasyon na sinasabi natin bad news, tandaan natin, sa kabila yan may good news. At ang good news natin ngayon, mga kapatid, ipinanganak yung tagapagligtas, si Kristo na magliligtas sa mga tao sa buong mundo. Simpleng kondisyon, manampalataya kayo sa Kanya na Siya ang ipinadala ng Ama upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit dahil sa mabuting balita, may kumpiyansa na tayo na hindi na tayo magdaranas ng dapat na parusa sa mga nagkasala. Sinagot na ng Panginoon yung parusa na dapat sa atin. Sinagot na ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakapako ni Kristo sa krus ang penalty na dapat nating pagdaanan. At yan po yung pinakang good news sa lahat ng good news. Purihin ang Panginoon. Good morning! At ano po na ba ngayon? February na, no? February. Malapit na ang Happy Puso Month. Ano kaya kinalaman natin dito sa puso? Wala pa na kung alam kaya kung nagtatanong. Pero hindi mo yan ating pag-uusapan. Pero sabi nga po ang lahat ng bagay pwedeng maituring natin good news or pwede natin ituring na bad news. Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ngunit samahan niyo muna akong manalangin. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito kami pinagpapasalamat
na muli, Panginoon, kami po ay iyong binigyan ng pagkakataon na kami mapag-aralan ang iyong mga paalala, ang iyong mga palatuntunan, ang iyong mga salita na kilang Diyos na nagbibigay sa amin ng babala at maging inspirasyon, Panginoon, sa lahat na nangyayari sa aming kapanahonan. Purihin ka, O Diyos, dahil ang salita ay hindi kailanman nagbabago at kailanman, Panginoon, na hindi naluluma sapagkat sa iyong salita, Panginoon, ito'y laging sariwa bawat umaga, Panginoon. Purihin ka na kailan Diyos, samahan niyo po kami at kaya, Panginoon, ang iyong salita ang aming pong patuloy na mapakinabangan sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus, kaya kami dalangin. Amen. Amen. Ang gusto ko pong balikan ang topic na sabi nga po natin, hindi tayo magsasawang balik-balikan yung mga basic na teaching sapagkat ito naman talaga yung importante dapat natin maunawaan. Hindi naman natin itinuturing na tayo ay mature na o matatanda na sa pananampalataya sapagkat aminin natin sa hindi, tayo marami pang mga kahinaan. Amin po ba? And therefore, hindi natin po pwedeng kaligtaan na balik-balikan ang mga paalala patungkol sa realidad ng buhay. Kaya ang tanong, ano po ba ang impact? Ano ba ang dating sa atin ng sinasabing good news o mabuting balita? Kung titignan natin ang sinasabing good news, marami pong aspeto at level. Meron niya sabing good news, really good news, and the greatest good news. Kaya kailangan natin maunawaan. Sapagkat pag sinabing good news, halimbawa, may good news na pinaghirapan natin. Bawa, estudyante ka, good news, makakagraduate na ako. Nagtrabaho ka, pinaghirapan mo yun. Good news, nag-take ka ng board exam o ng exam sa gobyerno, pumasa ka, pinaghirapan mo yan. That is good news. Nag-asawa ka, 7 taon na kayo nagsasama, hindi nagkakaanak, nagpatisting si Mrs. ng kanyang pregnancy test. Positive, ay good news, magiging tatay na ako. That is good news, pinaghirapan mo din yan. Meron ding good news na hindi natin pinaghirapan. Halimbawa, good news, magkakaroon daw ng medical mission, magkakaroon ng dental mission sa ating barangay. Doon sa mga may masasakit na ngipin, yung good news sa kanila, yung dental. Yung mga may sakit, halimbawa, matagal na yung kanyang paa, may sugat, hindi na gumagaling dahil may medical mission, good news sa kanya dahil may papagamot niya. Pero kung sa mga walang nararamdaman, walang sakit ng ngipin, mga walang karamdaman, bali wala man yun. Ano man yung kabuluhan nun, di ba? Pero ang pinaka-importante mga kapatid na dapat natin maalala, yung greatest good news na dapat natin maunawaan at maging inspirasyon sa atin. Sapagkat ito ang dapat nating tandaan. Kung walang bad news, walang good news. Unahin natin muna yung bad news. Ang bad news, mga kapatid, bilang tao, lahat tayo, sabi sa Roma 3:23, ay nagkasala. Dahil lahat tayo nagkasala, ang sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And therefore, we are all subject sa kamatayan. Bad news, di po ba? At ang bad news, dahil tayo nga po ay namulat sa mundong ito, na ang alam natin, okay naman eh. Pwede naman palang magkumpisal, pwede naman palang bayaran yung kasalanan sa pamagitan ng pagdarasal ng 5 ganito, 5 ganyan, at 1 ganito, at ikaw ay maliligtas na. Kung titignan natin sa ating kapanahunan, kung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, hindi pa natin alam ang salita ng Diyos, kumpiyansa tayo. Parang wala tayong kinatatakutan. Sapagkat mayroon naman, pag nag-umpisal tayo at pagka nagawa tayo ng ganito, maliligtas naman tayo. So parang hindi natin tinitingnan na seryoso yung kasalanan. Sapagkat kung ikaw ay patuloy na nagsisimba, nag-donate, nagbibigay sa simbahan, at lalo kung malaki ang iyong binibigay, ay parang komportable at ligtas tayo. Yun ang aking pakiramdam during those time na nasa relihiyon ako. Pero bad news po mga kapatid, sapagkat
Kung ang ating tingin sa ating sarili ay wala tayong dapat katakutan sapagkat tayo naman ay mabuti naman tayo at meron naman tayong ginagawa para sa Diyos at para sa simbahan, so okay na yan. Bad news po yun eh. Kasi maraming pagkakataon, may mga narinig tayo, mga patotoo. Aktibo-aktibo sa simbahan. Kahit anong simbahan, ginagawa lahat, present sa lahat ng activities. Unfortunately, papunta ng simbahan, grabing bilis ng patakbo ng motor, aroy, bangga, 50-50. Nung nasa ambulance, nire-revive. Ngunit habang nire-revive siya, yung kanyang kaluluwa nakikipag-communicate na doon sa spiritual realm. Excited siya na pupunta sa Panginoon sapagkat alam niya, aktibo siya sa simbahan. Ang malungkot, pagharap niya doon sa nasa pintuan, ang sabi sa kanya, hindi kita nakikilala. Ang sakit doon. In spite of the fact na ikaw ay gumagawa ng lahat ng activity sa simbahan, gumagawa ka ng mapagtulong, lahat ng kabutihan ginagawa mo, pagharap ko doon sa Panginoon, sasabihin hindi kita kilala. Ang sakit na naman. Diba? Dahil doon sa panahon na siya ay nasa loob ng simbahan, yes, he is doing for the ministry. Unfortunately, pag wala siya sa simbahan, iba yung buhay na kanyang ipinamumuhay. Which is yung nakalulungkot. Kaya pagharap sa Panginoon, sasabihin, hindi kita nakikilala. Ito po yung pabala or warning sa atin mga kapatid. Kailangan natin makita yung bad news na ang lahat ng tao ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang pagkahiwalay eternally sa Diyos. Yung nakakatakot na kamatayan sapagkat yung physical na kamatayan, dadaan lang naman yan. Pero yung eternal na kamatayan, yung pagkakahiwalay natin sa Diyos, yun ang nakakatakot. At ito ang inirinimayin sa ating mga kapatid na kailangan makita natin yung seriousness ng bad news na ito. Hindi po biro-biro yung tayo ay mapapawalay sa Panginoon eternally. Yung suffering na nararanasan nung nandun sa halimbawa na pinakita sa Lucas 19 sa panahon ni Abraham na yung namatay na si Lazaro, sabi, Panginoon o Amang Abraham, subuhin mo si Lazaro, isaw-saw mo kanya daliri sa tubig at ibiit sa aking labi at nang ako'y maibsa ng pagkabuhaw. Sabi ni Abraham, nagpasasag ka sa kasaganaan sa mundo, kaya inaaliw ngayon dito si Lazaro sa aking piling habang ikaw ay nagturusan. At higit sa lahat inilagay ang malalim na bangin sa pagitan natin upang yung non-Bidyan ay hindi makapunta rito at ang narito ay hindi makapunta niya. So yung po yung pinapakita sa halimbawa sa kwento na grabe ang suffering. At yun ang nakakatakot at yun ang binababalakit. Nawarning sa atin mga kapatid na kailangan seryosuhin natin ito. Kaya nga po, sabi nga natin dito, ano yung impact ng good news sa atin? Masasabi natin may impact ang good news sa atin kung tayo ay nakararanas ng matinding paghihirap. Ang Israel, ng panahon na sila ay dinalaw ng anghel doon sa Lucas chapter 2, 7 palababa, ang sabi sa mga pastol, maghala kayo dahil sa ngayon ay ipinanganak ang tagapagligtas. Pag sinabing tagapagligtas, during that time, nakaranasan silang matinding oppression, panggigipit dahil sila ay sakop ng Roma. Kaya pag nakarinig sila ng tagapagligtas, grabe yung excitement nila. Kaya ina-example ko, di ba? Yung masakit na ngipin, pagka may napalitaan ng libre darating, grabe yung excitement mo, sa wakas mabubulol ng masakit ng ngipin, di ba? May matinding impact sa atin yun, sapagkat baka sa pamamagitan ng dentist ay mawala na yung aking sakit ng ngipin. Ay hindi lamang po ito pinag-uusapan, ay sakit ng ngipin. Internal suffering ang pinag-uusapan. That's why, ang sinasabi nga natin dito ay, ang good news ay mayroong ipinanganak na tagapagligtas. Doon sa Isaiah chapter 9, makikita natin doon, hinulang ni Isaiah, na yung ipapanganak na lalaki, ang siyang magiging prinsipe ng kapayapaan. Basta mababasa niya doon sa chapter 9 ng Isaiah, hanggang doon sa 6 pababa. Yung sinasabing darating na tagapagligtas. At dahil nga po sa napakatinding pinagdaraanan ng Israel during the time of Roman conquest sa kanila, pag narinig nila yung good news, talagang yung excitement matindi.
At kung titingnan natin sa ating kapanahon ng mga kapatid, ang bad news ay kumplasan tayo because of religion. Masyado tayong inaaliw ng mundo. Masyado tayong inaaliw ng mga bagay-bagay sa mundo ito na nakakalimutan natin na seryoso yung babala ng Panginoon. Aminin natin sa hindi, mga kapatid. Aliw na aliw tayo sa mga bagay sa mundo ito na pagkamisan parang hindi na natin siniseryoso yung mga usaping espiritual. Aliw na aliw tayo sa ating pagsusumikap ng maging maunlad, which is good. Aliw na aliw tayo sa mga palabas sa telebisyon, sa internet, o sa ano pang mga platform. Aliw na aliw tayo. Nung nakakalimutan natin na merong matinding babala sa atin. Parang ang lungkot isipin, mga kapatid, na darating yung panahon, masaya tayo sa langit, sa piling ng Diyos, habang yung kamag-anak natin, kaibigan, at mga kapamilya na yan ay naghihirap sa impyerno. So ito po ang mga dapat nating sundan, mga kapatid. Dahil sa bad news, lumutang yung good news. Naalala ko yung teaching ni Pastor nung nakaraan, Sunday School by Pastor, na ang lahat ng invention sa mundo ito na nagpapadali sa ating buhay, naging dahilan yun ng pag-evolve, ng pag-discovery, para mapabilis, mapadali yung buhay. Tama po, di ba? At nakakaliw tayo doon. Kung dating kabayo ang sinasakyan paghahatid ng komunikasyon, bago makarating sa isang probinsya at tagal. Samantala ngayon, isang pindot mo lang, kaya nasa Amerika, kahit saan sa sulok ng mundo, isang pindot mo lang, andyan yung mensahe. At mamaya, andyan yung reply. Kalahin mo yun, yung kartero, magbibisiklita pa, maglalakad pa, tapos pagdating doon, aswang pa daw yung mga mundo. Di mo lang doon kadami, bakit nandito ka na? Bakit ka niya? Siyempre, kartero, nag-ahatid na sulat mo saan. Pinagbintang ang pang-aswang yung kartero, kawawa naman. Ganun po kahirap ng panahon. Kaya yung mga paghihirap, yung mga suffering ng tao, ang naging dahilan para mag-discover ng mga magagandang bagay. And therefore, yung bad news ay naging dahilan para magkaroon ng good news. May mga kwento sa amin sa hanay ng karpintero. Sino karpintero dito? Kwento ba lang ito eh. Kukwento ko na rin, Pastor. Kasi doon daw, dahil si Jose ay karpintero, hirap na hirap magputol ng kahoy, nung break time, iniwanan yung mga itak siguro sa mga ginagawa nila ng kanyang kasama. Ito itong Satanas nakakita. Ginawa doon sa itak dito. Pinagbungi-bungi. Hindi ka makatuwid yung itak mo. Oo. Kung baga sa tao, mapupwisit ka, bakit ka bigaw-bigaw naman itong itak? Kaya lang nang hinilan niya ng ganyan, kaya ang bilis mo po ito. O, di nakadiscover ng lagari. Hindi na lang puro itak. O, di ba? Sabi niya sa kanya, si Ani ka sa akin, pagkalis mo dyan, bungi-bungi yung itak mo. Hindi niya alam na yung pala makakatulong. Napabilis niya yung pagputol ng kahoy. Kaya doon na nagsimula sa kapangitan na yun. Kaya nga mayroon salita si Apostol Pablo, sa Roma 8:28 na paborito ko, everything works together for good. Kapag pangit lang nangyari, pero may magandang rason at may magandang resulta sa dulo. Tandaan natin, ang Panginoong Hesus ay matagal na binantayan simula sa Genesis, doon sa pagkaka... Di ba, sabi doon, ang binhi mo at binhi ng kaaway ay patuloy na mag-aalitan at ang sakong ng anak o ng binhi ng babae ang dudurog sa ulo mo. Doon pa lang sa Genesis, si Satanas nakabantay na sa magbabasag ng ulo niya. Nang puputol sa kanyang kanimunyuhan. Siyempre, Satanas yung kanimunyuhan ang dalawa eh. Kaya lang, dito sa dulo, sa fulfillment na ng plano ng Diyos, kung makikita natin, kung matalino sana yung Diablo, dapat hindi niya pinatay ang Panginoon. Kasi ang makakatalo sa kanya, pag pinatay niya ang Panginoon, doon mawawasak yung ulo niya, hindi kinabantayan, di ba? Kasi kung hindi namatay ang Panginoon, lahat ng nakasulat sa Biblia ay walang kabuluhan. Walang mangyayaring pagtubos, walang redemption. Kasi walang dugo na magiging dahilan para makita ng Ama na ito yung tumatakip sa kasalanan ng tao. Kaya lang, bubulit talaga si Satanas eh. Pero doon sa kanyang kabubuhan, naginabang tayo lahat. Kasi kung hindi namatay ang Panginoon sa krus, walang
pagtutubos. At yung kamatayan na sinasabi sa Roma 3:23, lahat ay mararanasan ng tao. Ngunit dahil nga po sa John 3:16, nakita natin yung resulta ng kapangitan ng ginawa ng Diablo. Nagresulta sa napakagandang pag-asa natin. Kaya yung isang sitwasyon na sinasabi natin bad news, tandaan natin, sa kabila yan may good news. At ang good news natin ngayon mga kapatid, ipinanganak yung tagapagligtas. Again, kung nasa relihiyon tayo, pag pinag-usapan ng tagapagligtas, walang impact sa atin. Sapagkat hindi man natin nararanasan yung hirap. Ayaw ko lang sa mga ninunod natin sapagkat inalipin tayo ng 450 years. Kung matatandaan natin yung pagkakaalipin ng Pilipinas sa mga Espanyol, sa mga Romano, in 450 years, siguro pag nakikita nila itong mga Espanyol na ito, grabe ang galit nila. In fact, si Jose Rizal pa, kung matatanda natin, sinasabi ng Iridi at Pilibustero, rebelde, masamang tao. Yun ang tingin niyo sa mga lumalaban sa mga Espanyol during this time. Pero pagka yung mga Pilipino nakarinig ng Andres Bonifacio na makikipaglaban sa mga Espanyol para palayain ng Pilipino, grabe yung paghanap natin sa kanila. Sapagkat sila yung may kakayanan labanan itong mga mananakop. At kapag narinig natin, lalabanan ng mga matatapang na tao ang mga mananakop, good news sa atin yun. May impact sa atin yun, sa mga ninunod natin, sapagkat sila nakararanas ng hirap. Pero sa atin ngayon ay hayahan, walang masyadong impact yung good news. Tandaan natin mga kapatid, ang good news ay hindi para sa atin. Ang good news kailangan ipaliwanag at iparating natin sa iba. Kasi kung hindi natin ito mapararating sa iba, nag-i-enjoy tayo sa langit, tapos yung kamag-anak natin ay naghihirap. Ang good news, si Kristo ay ipinanganak. Ang Kristo na magliligtas sa mga tao sa buong mundo. Simpleng kondisyon, manampalataya kayo sa Kanya na Siya ang ipinadala ng Ama upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Very basic principle. Ito yung pinakakaraniwan at pinakanarinig na natin sa lahat ng pangangaral at pagtuturo. John 3:16. But that is the good news na dapat nating pahalagahan dahil ang good news na ito ay pakikinabangan hindi lamang natin, kundi ng mga kamag-anak, mga kaibigan natin, kung ating ipapahayag yung good news. Na mayroon tayong mas sasandala, may katiyakan tayo na may magliligtas sa atin. Dahil tandaan natin, tiyak po ang parusa sa lahat ng nagkasala. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Eternal suffering sa impyerno. Ngunit dahil sa mabuting balita, may kumpiyansa na tayo na hindi na tayo magdaranas ng dapat na parusa sa mga nagkasala. Sinagot na ng Panginoon yung parusa na dapat sa atin. Sinagot na ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakapako ni Kristo sa krus ang penalty na dapat nating pagdaanan. At yan po yung pinakang good news sa lahat ng good news. Sabi ko nga, marami ang good news. Good news na bababa ang presyo halimbawa ng gasolina. That is good news. Good news kung magiging totoo yung pangarap na 20 pesos na kilo ng bigas. Pero pa news hanggang ngayon hindi pa bumababa. Pangarap. Ang mahalaga ngayon, maunawaan natin yung greatest good news mga kapatid ay yung panghabang panahon. Yung hindi lang sa buhay na ito. Yung good news na mapakikinabangan ng lahat na salit-saling lahi. Kaya basahin na lang po natin yung sa Isaiah chapter 9 at ang buong chapter mas magandang basahin natin. At yung sa Lucas chapter 2, 6 pababa, basahin na lang natin. At makikita natin din yung kahalagahan ng good news. Kaya nung sinabi ng anghel sa mga pastor, sabi, huwag kayong matakot. Ipinanganak sa araw na ito ang tagapagligtas. Pag sinabing tagapagligtas, paano ka manililigtas kung hayay ang buhay? Ibig sabihin,
Merong suffering na pinagdadaanan ng mga tao. Merong hirap na pinagdadaanan ng tao. Kaya good news sa kanila na meron ng magiging tagapagligtas. At hindi lang yung balita para sa mga Israelita. Hindi lang yung balita para sa panahon na yun. Ang good news na yun, ang mabuting balita na yun, para sa buong panahon. Sa lahat ng saling lahi, sa lahat ng bansa. Yun ang tunay at greatest good news sa atin. Na dapat nating seryosohin at ibahagi ang good news para hindi lang tayo ang nag-enjoy. Na hindi lamang tayo ang makikinabang, kundi buong sansinuko, buong sangkatauhan. Kung makukuha lang natin ang mensahe na ito ng good news, hindi tayo mahihiyang mag-share ng good news. Hindi tayo mahihiyang magbahagi kahit sa kaaway natin ng good news. Sapagkat alam natin, diyan ang kaparusahan ay kamatayan. Kung ikakahiya natin yung good news, parang ikinahiya na rin natin ang Panginoon. Kaya kailangan, sabi mo, di balik-balikan natin yung basic teaching na ito, sapagkat ito yung sentro ng good news. Ito yung sentro ng ating pong pagkakatawag. Ito yung pinakang mahalagang purpose bakit tayo iniligtas. Tayo ay gamitin para ibahagi din yung kaligtasan. Yung mabuting balita ng kaligtasan para sa inyo. Maaaring maluwag na yung simbahan, pero marami pang kailangan natin balitaan. Marami pang dapat tayong bahaginan para yung mga kunting-kunting upuan na wala pang laman ay malagyan. At ang taong 2024, taon ng harvest, hindi lamang po sa material na bagay para sa personal nating pakinabang, kundi ang propesiya ay ibinigay ng Panginoon sa ating pastor para yung harvest para rin sa mga kaluluwa na dapat madala sa simbahan. Huwag natin kahiya ang good news. Ipaliwanag natin na may matinding nakaambang parusa sa impyerno. At ang impyerno ay mas maraming beses na binanggit ng Panginoon kaysa sa langit. Seryoso po yung parusa. Seryoso po ang penalty ng kasalanan. Kaya kailangan po natin seryosuhin din ang pagpaparating ng good news sa maraming tao upang ang ating pong pagkakatawag ay hindi mawalan or parang hindi mawalan ng kabuluhan yung pagkakatawag sa atin. Lahat tayo nandito, inalaw ng Lord na marinig ang mga ganitong pangungusap, mga ganitong pangangaral upang ito rin ang ating ibahagi sa iba. Upang ito rin ang ating ikwento sa iba. Merong nakaambang parusa. Huwag tayong maging komples at kampante sa ating buhay. Simple lang ang ating mensahe. Roma 3:23, Roma 6:23. May kasagutan na Juan 3:16, John 14:6, Acts 4:12, John 1:12, upang ang good news ay maintindihan ng tao. Kasi kung hindi natin sabihin ang bad news, walang impact ang good news. Kailangan malaman ng tao ang masamang mangyayari para magkaroon ng kabuluhan ang pangako ng mabuting bagay na mangyayari. Amen? Huwag natin kahiya ang good news. Ibahagi natin, kahit hindi natin kaibigan, kahit hindi natin ka-close, kahit sabi nga ng Panginoon, kahit kaaway ninyo. Bakit sinabi ng Panginoon? Lahat man yan ay may karapatang maligtas. Kibaklat man yan, itumboy man yan, ano man yung kalagayan niya sa buhay, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang magbabago ng buhay. Ang kanyang salita ang magbabago. At ang salita niya ang magbibigay ng pag-asa. At ang good news na ito ang dapat natin ibahagi sa mga. Amen? Tunay nga o Diyos na kung kami Panginoon ay nakatatanggap ng mabuting balita, ito'y kagulatan sa amin. Ngunit ang kilang Diyos patawad kung kami ay nagiging complacent, nagiging kampante kami Panginoon, na hindi namin naisip ang aming mga kamag-anak, mga kaibigan, tungkol Panginoon sa nakaambang parusa.
Tulungan mo kami, Panginoon, patuloy magkaroon ng katalinuhan upang sa gayon dakilang Diyos ay aming may bahagi ng buong tapang at buong linaw, Panginoon, ang iyong balita at ang mabuting balita para sa lahat. Na kami, Panginoon, ay tinubos muna ang kailangan lang namin ay sampalatayanan ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. At kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa patuloy na pagpapaalala na meron kami dapat gampanan sa amin pong pagkakatawag, sa inyo pong pagkakatawag sa amin. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po namin pinamalig ang papuri. Salamat sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Good morning. God bless.